Kilalang basagulero, siga, tarantado at siraulo ang lalaking si Brando sa kanilang baryo. Sa bawat gulo na mangyayari sa kanila ay laging siya ang nangunguna. Dahil sa kanyang kasigaan, kilalang kilala na rin siya kahit sa ibang lugar. Wala na mga magulang si Brando, tanging ang kanyang lola na lamang ang nakakasama niya sa bahay. Wala rin namang magawa ang lola ng binata sa kanya. Masyado kasing matigas ang kanyang ulo. Wala itong pinakikinggan, kundi ang sarili lamang. Burdado ang maskuladong katawan ni Brando. Sa mga bakante naman itong balat, makikita ang mga peklat na dulot ng mga sugat na bakas ng away. Para kay Brando, ang pakikipag-away o basag ulo ay parte na ng kanyang sistema. Parang lagi siyang kulang kapag hindi nasasangkot sa gulo. Umalis ka sa daraanan ko! Nasa bilyaran ng binata nung gabing yon. Isang lalaking mukhang mayaman at nakasalamin ang nasa harapan niya. Tulad niya ay parang maangas din ang lalaking yon. Ayaw pa naman ni Brando na may mas mayabang at siga pa sa kanya. Sino ka naman para utusan ako, ha? Gusto mo bang malaman kung sino ako? Magpapakilala ako, pero baka hindi mo magustuhan. Magpapakilala ka? Bakit? Mahalaga ba kung sino ka? Nagtawa na ng mga kasama ng lalaki na parabang minamaliit ang presensya ni Brando. Naglayuan ng ibang mga naglalaro ng bilyar. Alam nila na hindi na maganda ang mga susunod na mangyayari. Ikaw pala yung Brando. Yung sinasabi nilang maangas at siga dito sa Baryo Uno. Ikaw pala yan. Wala akong maramdamang takot eh. Muling naghalakhakan ng mga lalaki. Unti-unti nang napupundi si Brando. Pero may kakaiba siyang saya na nararamdaman. Dahil sa wakas, mayroon nang naglalakas loob na insultuin siya. Tagasang ka ba? Gusto mo akong magpakilala? Sige, maayos ako magpapakilala. Ako nga pala si Hugo, ng Baryo 4. Anak ako ng isang pulis. At ang mga kamag-anak ko ay mga politiko. Naiintindihan ko na. Kaya ka nagyayabang-yabangan sa harapan ko dahil pulis ang tatay mo at politiko naman ang mga kamag-anakan mo. Ibig sabihin ba nun, kapag nagpalit tayo ng katayuan sa buhay wala kang bayag? Unti-unting nawala ang ngiti ng lalaking si Hugo. Lumapit pa ito ng bahagya kay Brando. Alam mo ba kung bakit ako nandito? Para tanggalan ka ng bayag. Huhubaran kita ng angas sa katawan mo. Hindi mo ako matatakot sa ganyan. Kahit si Satanas, humihingi ng tulong sa langit para lang takutin ako. Walang paraan para matakot ako, Dudong. Kung ako sa'yo, tumabi ka na lang sa daraanan ko. Paano kung ayaw ko? May magagawa ka... Biglang sinapak ni Brando si Hugo. Malakas ang pagkakasapak. Kaya naman, agad na bumalandra ang lalaki sa dingding ng bilyaran. Gulat na gulat ang mga kasama ni Hugo. Hindi nila inakala na mapapasabak ang kanilang boss. Ano ba tinutunga-tunga niyo dyan? Bugbugin niyo na yan! Lumusob kay Brando ang mga lalaki na hindi bababa sa 7. Pero dahil sanay na si Brando sa pakikipagsuntukan, nagawa niyang tapatan ang mga yon. Ni hindi man lang nakatama sa kanya ang mga lalaki. Nilapitan ni Brando ang lalaking si Hugo at tinawakan sa kwelyo. Ay, sa susunod na mag-aangas ka rito siguraduhin mo na kaya mong higitan ang angas ko. Kasi kung hindi, para ka lang puting sa paningin ko na nagpapanggap na tigre. Ha? Tinulak ni Brando ang lalaking si Hugo palabas ng bilyaran. Mabilis namang sumakay ng sasakyan na itim ang mga yon. Huminga ng malalim si Brando at tinignan pa ang kanyang kamao na nasugatan. Tumama kasi sa ipin ng isa sa mga lalaki ang kamao niya. Maraming salamat, Brando. Alam mo, nung nakaraan pa sila ng gugulo rito buti na lang nandito ka ngayon. Si Lito ang may-ari ng bilyaran na yon. Isang payat at kalbong matanda. Huwag kang magpasalamat. Hindi ko yung ginawa para sa'yo.
Ginawa ko yun dahil ayaw ko may pumapalit sa trono ko. Kayong lahat na nandito, alam kong may isa sa inyo na susubukang higitan ang angas ko. Kasi hindi ako magdadalawang isip na tiklupin kayo. Naintindihan niyo ba? Natatakot na nagtanguan ng mga naroon. Sandaling inayos ni Brando ang kanyang polo at saka preskong lumabas. Naglakad siya na parabang walang nangyari. Taas noo pa ang binata, na parabang isang malaking karangalan na tingalain siya ng mga tao nang dahil sa takot. Anong ibig mo sabihin? Binugbog mo si Hugo? Nagulat ang kasama ni Brando sa gang na si Eram nang ikwento niya ang nangyari. Nasa bandang ilog sila noong mga sandaling yon dahil doon ang kanilang tambayan o hideout. Kalmadong humithit ng sigarilyo ang lalaking si Brando. Nakadikwatro pa itong nakaupo at nakatanaw sa ilog. Bakit? Kilala mo ba yon? Si Hugo, anak ni Sir Marwan. Yung maangas din na pulis sa bayan. Tapos, mga kamag-anak nun, malakas ang kapit sa lokal kasi politiko. Pre, walang sinasanto mga yun. Mayayari tayo sa ginawa mo. Pinatay ni Brando ang sigarilyo at iritadong tumingin sa kaibigan. Bakit? Takot ka ba sa kanila? Hindi sa natatakot. Ang iniisip ko lang, baka dito na matapos ang paghahari-harian natin dito sa Uno. Pre naman kasi, dapat kasi iniisip mo muna yung mga ginagawa mo. Wala akong pakialam kung sino ang nakabangga ko. Ang ayaw ko lang ay ang maangas sa sarili kong balwarte. Ano naman kung matinik ang pamilya niya? Eh di magpatayan. Takot ka? Eh di huwag ka sumali. Dalhin mo ang mga miyembro natin sa malayong lugar. Punta kayo sa Mindanao. Iwan niyo ako rito. Kaya ko naman sila eh. Napapailing na lamang si Eram. Kilala niya kasi si Brando. Kapag sinabi nito, ay gagawin talaga niya. Kahit pa paminsan-minsan, masyadong padalos-dalos ang kilos ng binata. Yan ka na naman sa iniisip mo eh. Si Superman ka ba? Tao ka lang, baka nakakalimutan mo. At ang tao, tinatablan ng bala ha. Hindi ko naman sinasabi na maging duwag tayo. Ang akin lang, hinay-hinay lang pre. Alam mo naman na ilan sa mga miyembro natin buntis sa mga asawa. Paano kung mamatay sila? Di kawawa naman yung mga anak at asawa nila. Pwede naman silang kumalas dito sa gang natin. Kung gusto na nilang magpamilya, huwag na silang sumali. Sus, hindi mo sila maiintindihan dahil hindi mo naman nararanasan ang nararamdaman ng may pamilya. Wala nga lang sa'yo lola mo, di ba? Sumama ang tingin ni Brando kay Eram. Tumayo ang binata at nilapitan ng kaibigan. Minamaliit mo ba ako, ha? Hindi. Ayaw mo lang kasing makinig kasi akala mo lahat ng gawin mo tama eh. Wala kang pakialam sa mga taong pamilya na turing sa'yo. Sarili mo lang lagi iniisip mo at yung pride mo. Nakatikim ng malakas na suntok sa mukha si Eram. Mabuti na lamang ay dumating ang iba pang miyembro ng gang na umawat naman sa kanila kaagad. Ilayo niyo muna yung taong yan ha. Baka mapatay ko pa yan Sarili mong kaibigan sinasaktan mo na? Wala ka talagang puso. Nasa aktong lalapitan ulit ni Brando ang lalaki na makarinig sila ng iyak ng sanggol. Napatigil silang lahat at napalingon sa may ilog. Lumapit doon ang isa sa mga kasamahan nila. Boss, Eram! Boss Brando! May sanggol dito Napilitan silang lumapit noong mga oras na yon. Kinuha nila ang sanggol na nakalutang sa tubig habang nasa loob ng basket. Iyak lang ng iyak yon kahit pa kinarga pa nila. Pinagpasapasahan na nga nila pero hindi pa rin tumatahan. Nang nakay Brando na ipinasa ang sanggol, ay nag-alangan si Eram na ibigay sa kanya. Alam kasi ni Eram na iritado si Brando sa iyak ng bata, lalo na kung sanggol pa lamang. Bitbitin mo lang. Dali-daling inabot ni Eram ang sanggol kay Brando. Wala namang nagawa ang lalaki kundi tanggapin ito. Ano? Tatapon ko to? Di tapon mo. Pagtingin ni Brando sa bata, nakatingin din yun sa kanya. Bigla itong nanahimik. Nagtaka ang lahat dahil kay Brando lang tumahan ng bata. Kanino kayang anak yan Mukhang kay Boss Brando lang siya tumahimik
Oo nga no. Tingnan nyo, gumingiti siya kay Boss Brando. Laga mo yan. Ikaw ang gusto ng bata, pre. Gago ka ba? Baka mamaya may mga magulang to sabihin, kinidnap ko to. Tsaka ayaw ko sa iyak ng bata, di ba? Iagis ko to mamaya. Hindi naman umiyak oh. Sa'yo nga tumaan eh. Puro ka salita na ihahagis, di mo naman magawa. Ngumisi si Brando. Naglakad si Brando palapit ulit sa ilog. Nabahala ang mga kasamahan nila dahil talagang gagawin ni Brando ang sinasabi niya. Boss Brando, wag! Kawawa naman yung bata! Sige, ihagis mo. Wala ka naman pakialam sa lahat eh. Kaya pati sanggol, dinamay mo na. Muling tiningnan ni Brando ang sanggol na pangiti-ngiti pa sa kanya. Ay, ngiti ka pa ng ngiti ha. Sige, ihahagis kita. Akmang aamba na si Brando nang biglang humagikik ng tawa ang sanggol. Natigilan si Brando. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun ang sanggol. Napaka-inosente. Ay, kainis ka ha. Natawa-tawa ka pa. Hindi hinagis ni Brando ang sanggol na yon. Bumalik sa akin na Eram at ibinigay ang sanggol. Oh, isauli niyo yan sa magulang. Ayoko ng sanggol dito sa hideout. Sanggol lang pala babali sa paninindigan mo, pre. Banas na umalis si Brando sa ilog. Nang makalayo ay muli siyang napalingon sa mga kasama. Kita niya na umiiyak na naman ang sanggol na pilit pinapatahan ni Eram. Wisit, anak-anak tapos mababayaan. Walang pinagkaiba yung magulang niya sa magulang ko eh. Mga salot na magulang. Dahil nawala na sa mood si Brando, ay nagpunta na lamang siya sa beer house sa bukana ng Barrio Dos. Wala siyang dalang kapera-pera, pero dahil sa taglay niyang kayabangan, nagagawa niyang makahingi ng alak. Nakaupo lang siya sa tapat ng lamesa na malapit sa pinto. Nasa kasarapan siya ng panonood ng mga babaeng sumasayaw. Nang biglang may puting kalapati ang pumasok sa beer house. Dumapo yun sa lamesa ni Brando. Sa hindi inaasahang pangyayari, kinuha ng kalapati ang sigarilyo niya na nasa ashtray. Lumipad ng kalapati palabas. Hinabol pa yun ni Brando pero nakalipad na ng mataas. Monyemas, kapag nahuli kita, gagawin kitang predo! Paglingon niya sa gilid, may matandang lalaki roon na nakatayo. Nakasuot ng parang pampulubi ang matanda pero malinis ang muka. Nakangiti pa yun kay Brando. Ah, bakit kang umingiti? Nagago mo ba ako? Iho, magbabago ang buhay mo. Ikaw, wala nang babaguhin sa buhay mo. Kasi kapag ako napikon, mawawala buhay mo. Nakikita ko, iho, magbabago ang buhay mo. Ang batang yon, kailangan nyo siyang patayin. Eh diba tigilan mo nga ako, tanda? Salamat ka, may lola ako. Kung wala, baka wala ka na rin. Kailangan niyang mawala sa mundong ito dahil isa siyang Buwisit, daldal mo! Sasampalin na sana ni Brando matanda nung tumalikod na ito at naglakad paalis. Naiwan siyang natameme. Naiinis pa rin siya sa kalapati na tumangay ng kanyang sigarilyo. Inang kalapati yun ah. Adik din yata sa sigarilyo ang loko. Puti yun eh. Tatandaan ko yung hayop na yun. Para siyang bata sa tapat ng beer house habang nagmamaktol. Bumalik na lamang ang binata sa loob. Uminom siya ng alak hanggang sa siya ay magsawa. Hindi na niya inintindi ang sinabi ng matanda. Mga bandang 10:00 na ng gabi nang makaisip siyang umalis. Walang nagtangkang singilin siya dahil sa takot. Pag-uwi niya sa hideout nila, malayo pa lamang siya ay dinig na niya ang iyak ng sanggol. Nagmamadaling lumapit si Brando sa mga tolda na siyang tinutulugan ng mga kasama niya. Pagdating niya roon, ay naabutan niyang nakahiga na si Eram, habang ang sanggol sa gilid ay nasa maliit na lamesa at iyak ng iyak. Mga siraulo, bakit ba hindi niyo pa inalis ang batang yan rito? Iyak ng iyak ah! Nakakairita! Itapon niyo yan! Nanatiling nakahiga lang ang mga lalaki, para bang hindi siya naririnig ng mga yon. Wala ba kayo narinig? Gusto niyo bang pagtatatadyakan ko pa kayo ha?
Sa pilitang pinatihaya ni Brando ang isa sa kasama nila. Napatigil ang lalaki nang makitang namumutla yun. At ang napansin pa ni Brando, hindi normal ang init ng katawan. Sa isang gilid, pinilit bumangon ni Eram. Namumungay ang mga mata nito. Nangihina at nakayuko lang. Lahat kami rito nilalagnat. Hindi ko alam kung bakit eh. Anong pinagsasabi mo? Inisa-isang hawakan ni Brando ang mga kasamahan nila. Totoo nga ang sinasabi ni Eram. Kaya naman, napamura na lamang si Brando at tinampas ang maliit na lamesa. Kunyemas na buhay naman to. Ngayon pa talaga kayo nagkasakit lahat? Ayos naman kayo kanina nung umalis ako Tapos ano to, Eram? Bakit nandito pa rin tong sanggol na to, ha? Dinala namin yan sa barangay kanina. Iniwan namin yan doon. Pero nagulat na lang kami. Dahil sa ilog na naman kung saan natin siya nakuha kanina. Paano nandun ulit yun? Sira ba ulo mo? Ewan ko. Huwag mo muna akong tanungin. Sobrang sama ng pakiramdam ko ngayon, no? Anong gagawin natin sa sanggol na to, ha? Bahala ka. Bumalik na muli si Eram sa pagiga. Binalingan naman ng tingin ni Brando ang sanggol. Sa hindi na naman mapaliwanag na dahilan, bigla na lang nanahimik ang sanggol. Ngumiti ito kay Brando. Bagay na mas lalong kinaiirita niya. Hoy, manahimik ka dyan, ha? Matutulog ako. Pumesto na si Brando sa kanyang higaan. Ipipikit pa lamang niya ang mga mata niya nang bigla na namang umiyak ang bata. Ay, wisit na buhay to, Wisit! Wisit! Wisit talaga! Muling bumangon ng binata. Kinarga niya ang bata at lumabas ng tolda. Balak niya sanang itapon ang sanggol sa ilog, pero napatigil siya nang makita ang maraming uwak sa mga puno. Tila ba nakatingin yun sa kanya? Nang aamba niya ng ihagis ang sanggol sa ilog, bigla na lamang nag-ingay ang mga uwak. Pakiramdam ni Brando, pinipigilan siya ng mga uwak na yon. Oh, bakit nagkaroon ng mga uwak dito? Lang yung mga tong iingay Manahimik ka kayo! Mas lalong umingay ang mga uwak nang malapit na si Brando sa tubig. Kaya nakakairita. Kapag ako nakaakyat dyan, lahat kayo ipiprito ko. Para siyang timang na inaaway ang uwak. Abang ang sanggol naman na kanyang dala ay hagikik ng hagikik sa kakatawa. Hoy, huwag kang tumawa Pwede ba? Huwag kang tumawa! Parang mabubuong si Brando ng mga sandaling yon. Natutuliro ang utak niya dahil sa tawa at ingay ng mga uwak. Sa hindi malamang dahilan, para bang nagbago ang ihip ng hangin para kay Brando. Hindi na niya itinapon ang batang yon. Bumalik siya sa loob ng tolda. Inilapag niya ang bata sa lamesa. Pero wala pang ilang minuto ay bigla na naman itong umiyak. Kaya naman napilitan na namang kunin ni Brando ang sanggol para manahimik. Kung magdamag kasing iiyak ang sanggol, maging siya ay hindi rin makakatulog. Kinabukasan, nagising si Brando dahil sa mga naririnig niyang boses. Nangingibabaw ang boses ni Eram. Napansin na lamang niya na nasa bisig niya pala ang sanggol. Masarap ang pagkakatulog. Bagay pala sa'yo maging ama Tingnan mo, sarap ng tulog niya sa piling mo. Tatawa sana ng ibang miyembro pero pinigilan nila. Alam nilang sasamain sila kay Brando kapag tumawa sila. Ay nako, wisit itong batang to Bumangon ng lalaki at binigay kay Eram ang sanggol. Pero nagtaka silang lahat nang biglang hindi yun umiyak. Pagdampi ni Eram sa sanggol ay sobrang init ng katawan. Nangingitim na rin ang labi nito. Brando, sobrang taas ng lagnat ng sanggol Sa kanya yata napunta yung mga lagnat namin ano naman? Binalik ni Eram ang sanggol sa barumbadong lalaki na si Brando. Ano bang ginagawa mo? Sira ulo ka Papandarin ko yung tricycle. Dadali natin siya sa bayan sa ospital. Bakit ka ba magsasayang ng oras sa sanggol na to? Hindi naman natin to kaano-ano pinapagawa sa atin si konsehal. May trabaho tayo ngayon. Uunahin mo tong... Tarantado akong tao, Brando. Pero hindi ako katulad mo na walang puso. Hindi ko kaya makita na may batang mamamatay dahil wala akong ginawa. Yan ang problema sa'yo. Masyado kang malambot. Ikaw naman, masyado kang matigas. Hindi ba napapansin? Tumatanda na tayo. Karamihan sa atin, unti-unti nang nagbabago ang buhay. Tumitino na ang iba.
Nakakaroon na sila ng dahilan para magbago. Tapos ikaw ganyan pa rin? Puro ka na lang angas? Magbabago na kayo. Magiging duwag at bato ka na kayo. Magiging malambot na kayo. Tanggal angas, ha? Bakit? Dahil ba sa mga asawa nyo, ha? Pamilya. Dahil sa pamilya, Brando. Nanahimik bigla si Brando. Dahil sa pamilya kaya magbabago kami. Maiiwan kang ganyan. Kasi kahit kailan hindi mo naranasan magkapamilya eh. Brando, pare, gusto namin bawiin sa demonyo yung binenta naming kaluluwa. Kung ikaw, ayaw mo, wala kaming magagawa. Etong sanggol na to, hindi ko hahayaan na maaga siyang mawala sa mundo. Kahit inabando na siya ng mga magulang niya, gusto ko maramdaman niya balang araw na may isang pamilya na nagmahal sa kanya. Kung hindi mo gusto ang salitang pamilya, lumakad ka mag-isa at kalimutan mo na ako bilang kaibigan mo. Tila may bumarang bato sa lalamunan ni Brando. Hindi siya nakapagsalita. Sapul na sapul siya sa sinabi ng kaibigan. Naglakad na palabas ang miyembro ng samahan kasama si Eram. Hoy, may trabaho tayo, ha? Ngunit walang nakinig sa kanya. Sa halip, inunang asikasuhin ni Eram ang tricycle na matagal nang nakaparada sa gilid. Pero dahil hindi nila yon mapagana, tumakbo na lang sila Eram palayo para pumara ng masasakyan. Naiwang mag-isa si Brando sa labas ng hideout nila. Napatingala siya sa mga uwak na nakadapo pa rin sa mga puno. Para bang alam na mga uwak ang nangyayari dahil nakatingin yun sa kanya. Oh, anong tinitingin-tingin nyo, ha? Ihawin ko kayo dyan, eh. Kumuha ng batong lalaki at binato ang mga uwak. Pero sa kasamaang palad, maging ang mga uwak ay walang pakialam sa kanya. Mag-isang lumakad si Brando nung umagang yon. Meron na naman siyang binugbog sa Barrio 3. Utos kasi yon ng isang konsehal. Isa yon sa mga sideline na kanilang gang. Tumatanggap sila ng trabaho, pero hindi naman sila pumapatay. Mag-aalas 8 na nang bumalik si Brando sa kanilang hideout. Naabutan niya ang isa sa mga miyembro ng gang na si Ambet. Nagkakalkal ito ng mga gamit nila. Anong ginagawa mo? Tinutukan ni Brando ng itak si Ambet sa pag-aakalang nagdanakaw ito sa mga gamit nila. Pero hindi siya pinansin ng lalaki. Patuloy lang yon sa pagkalkal sa mga kahon. Tinatanong kita, anong ginagawa? Pwede ba? Huwag ka magulo. Naghahanap ako ng pera. Hindi kami nasikaso sa ospital dahil wala kaming dalang pera. Nagkukulay ubi na yung sanggol, ano? Unti-unting binaba ni Brando ang itak. Hindi niya maintindihan ang nangyayari kung bakit parang maiiyak na si Ambet sa paghahanap ng pera. Kung bakit mahalaga sa kanila ang sanggol. Halika, sumunod ka sa akin. Ayoko niya nga. Gusto ko na magbago. Bobo, papaganahin natin yung tricycle. Bilisan mo. Ha? Nauna nang lumabas ng tolda si Brando. Hindi niya rin alam kung bakit niya yun ginawa. Ang alam niya lang, gusto niyang maintindihan ang pakiramdam nila Eram at Ambet. Pinagtulungan nilang paganahin ng tricycle. Nang palitan nila yon ng baterya ay gumana na rin ang makina. Sumakay si Brando sa upuan ng driver. Sa loob naman si Ambet. Bakit mo ito ginagawa? Hindi sumagot si Brando at pinandar na lang niya ang tricycle papuntang bayan. Pagkarating nila ng ospital ay kagad na pumasok ang dalawa. Sa bungad pa lang, nakita na ni Brando sila Eram na nasa gilid lang ng hallway. Bitbit ang bata na parang kaunti na lang ay mamamatay na. Kulay ubi na ito. Brando, anong... Walang sabi-sabi, hinila ni Brando ang isang doktor na napadaan. Hoy, bulag ka ba? Nakikita mo ba yung sanggol na dala nila? Malapit na mamatay. Kung hindi nyo ito aasikasuhin, uunahin ko kayong patayin. Pasensya na ho. May mga nauna kasi sa inyo. Nauna? Ibig sabihin wala kayong pakialam dito? Ano mo kailangan nyo? Pera? Ito. Yan, pera, Dumukot ng pera ng tig-1,000 si Brando at sinampal sa mukha ng doktor. Natakot ang doktor kaya naman tumawag ito ng mga nurse. Inasikaso ang sanggol at saka lamang yon na ipasok sa silid. Galit na galit ang mukha ni Brando. Inaot naman kagad siya ng guard at pinalabas ng ospital. Nagyosin na lamang ang lalaki sa tapat
habang hinihintay ang mga kasama. Makalipas lang ang ilang minuto, lumabas na rin si Eram at Ambet. Pre, bakit mo yung ginawa? Napangisi si Brando. Tanga ka ba? Di ba kailangan nyo ng pera? Tapos magtatanong ka ngayon kung bakit ko ginawa? Ibig kong sabihin, akala ko ba wala kang pakialam sa sanggol? Bakit ka nagalit ng ganon para sa sanggol? Para sa bata? Tinapon ni Brando ang sigarilyo at saka bumuga ng usok. Ewan ko, hindi ko alam. Ang corny nyo kasing tingnan kapag payak na kayo. Ano ba nangyari? Bakit lumalambot kayo ng ganyan para lang sa sanggol? Eh hindi naman natin alam kung saan galing. Katulad ng sinabi ko pare, gusto na namin magbago. Aligay namin. Yung sanggol ang senyales para magtino na kami. Hindi ka naman namin pinipilit na gayahin mo kami. Buhay mo naman yan eh. Ang akin lang, sana hayaan mo na kami. Putya naman pare oh. Mag-isa na naman ako. Kaibigan mo pa rin naman kami eh. Pero hindi na kami makakasama sa mga lakad mo. Kaya pasensya na pare ah. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo. Maraming salamat pala. Kundi dahil sa'yo eh, wala na yung sanggol. May niligtas kang buhay, Boss Brando. Wisit. Tigilan nyo na nga ako. Sige na, alis na ako. May babasagin lang akong mukha sa baryo natin. Dahilan lamang ni Brando yon pero ang totoo, wala naman talaga siyang gagawin. Aalis na sana siya nang biglang may lumapit na matandang lalaki. Mukha itong pulubi. Namukhaan niyo ni Brando. Yun ang matandang nakausap niya sa harapan ng beer house. Oh, ikaw yung nasa beer house ha. Umalis ka nga sa daraanan ko. Sipain kita dyan eh. Mga iho, mali kayo ng tinutulungan. Nagkatinginan si Eram at Ambet. Huwag niyong pansinin yan, sa naulo yan. Mabuti pa, hanggat maaga pa ay patayin nyo na ang sanggol. Huwag nyo nang hintayin na mahuli pa ang lahat. Anong sinasabi nyo? Ang sanggol, mga iho, hindi siya tao. Boss Eram, sira nga talaga utak nito. Hayaan mo na. Gawin nyo na ang tama bago pa dumating ang panahon ng kanyang pagkamulat at karahasan. Dahil ang sanggol na yun ay isang aswang. Lumabas ang sipon ni Ambet nang pigilan nitong matawa sa sinabi ng matanda. Salubong naman ang kilay ni Eram at Brando na parabang naiirita na. Naglakad na rin ang matanda na parabang wala lang nangyari. O, di ba? Sira ulo lang talaga. Kung sino-sino kinakausap niya sa beer house eh. Kapag ako napikon eh, huhukayan ko na yan eh. Matapos ang eksenang yon, hindi inakala ni Brando ang paparating na pagbabago sa buhay niya. 8 taon ang nakalipas. Maraming bagay na ang nagbago sa buhay ng mga miyembro ng gang. Tuluyan na nilang nilisan ang maruming gawain at ang pagiging basagulero. Karamihan sa kanila ay nagkaroon na ng pamilya. Ang ilan naman ay kasama pa rin ni na Brando pero may kanya-kanyang trabaho ng matino. Si Era may isa ng tricycle driver, habang si Ambet naman ay kargador sa pier. Si Brando, nagbebenta siya ng mga obra niyang inukit. May talento kasi ang lalaki sa pag-uukit ng kahoy. Namana niya yon sa kanyang lola na noon ay namayapa na rin. Ang sanggol naman noon ay 8 taong gulang na at pinangalanan nila yung Brandina. Hinango sa pangalan ni Brando. Hapon noon habang naglalakad si Brando pa uwi, kasamang tinuring ng anak na si Brandina galing sa paaralan. Nag-aaral na kasi ang bata at nasa grade 3 na yon. Sobrang tinuna ni Brando. Malayong malayo na siya sa dati. Hindi na nga siya makilala ng mga tao sa kanila. Maayos na rin kasi ang pananamit niya. Disente ng tingnan kahit maraming tattoo sa katawan. Hindi na rin semi-kalbo ang kupit niya, kaya mukha na siyang malinis na tatay. Anak, kumusta yung school mo? Masaya po, Papa. Marami po ako natutunan. Kaso nga lang, inaaway ako ng mga kaklase ko eh. Maliit daw po ako. Hayaan mo na lang sila anak. Maliit ka naman talaga kasi bata ka pa. Lalaki ka pa kapag tumanda ka na. Ang mahalaga,
wala kang sinasaktan ha. Huwag gaganti. Isumbong kay teacher. Naintindihan mo? Pero sabi ni Tito Ambet at Papa Eram, dati daw kapag may nangaaway sa'yo, sinasapak mo daw eh. Nako, matagal na yun anak. Nagbago na si Papa. Nagbago na mula nang dumating ka. Sa'yo ko naramdaman na ang sarap para sa pakiramdam magkaroon ng pamilya. Basta anak, hindi ko alam kung anong nangyari. Parang magic na nagbagong lahat mula nang makilala ka namin eh. Kaya malaki ang pasasalamat namin sa'yo anak. Binigyan mo ng liwanag ang buhay namin. Salamat din po kasi tinuring niyo akong tunay na anak. Alam ng bata na ampon lamang siya nila Brando. Piniliwanag kasi ni Brando ang lahat. Nagtataka nga sila kasi sa murang edad, naiintindihan niyo ni Brandina. Mga ilang sandali lang, napatigil sila sa paglalakad nang may humarang sa kanilang kalalakihan. Kahit 8 taon na ang nakalipas, kilalang kilala pa rin ni Brando ang lalaking nasa gitna. Hugo? Oh, mabuti naman nakilala mo pa ako. Long time no see. Napalunok na lamang ng laway si Brando. Bigla na lamang siyang kinabahan. Alam niya na hindi maganda mangyayari. Anong kailangan mo? Alam mo bang dahil sa pagbugbog mo sa akin noon, matagal akong nahimlay dahil sa spinal cord ko? Galit na galit si Hugo. Ngayon tanatanong mo anong kailangan ko? Kailangan kong makaganti para matuwa naman ako sa'yo. Kumalibot kay Brando ang mga kasama ni Hugo. Kamalas-malasan pa, walang ibang dumadaan sa kalsada noong oras na yon. Papa, sino po sila? Bakit po ang papangit nila? Anak, mga germs yan na nagkatawang tao lang. Nag-anak ka na pala. Ang dating Brando, naging Bronda. Di maganda. Mas masaya kapag nakita ng anak mo kung paano kita bugbugin. Sumenyas na si Hugo sa mga kasama niya. Kung tutusin, kayang-kaya ni Brando palagan kahit gaano pa yung karami. Pero dahil ayaw na niyang bumalik sa dati, hinayaan na lamang niya ang nangyari. Nabugbog siya ng grupo ni Hugo. Tinakpan na lamang ni Brando ang mga mata ng bata habang sinasalo niya ang bawat tadyak at sipa ng mga lalaki. Walang kwenta. Ikaw pala ngayon ang wala ng bayag eh. Tara na! Umalis kagad ang mga yon nang magsawa na sila kay Brando. Nanatili lang na nakaluhod si Brando habang yakap ang anak. Tara na anak. Umuwi na tayo. Duguan ang ilong at labi ni Brando. Masakit ang kanyang buong katawan dahil sa lamog. Halos pikit na rin ang isa niyang mata at merong pasa. Masama sila, Papa. Bakit ka po nila sinaktan? Galit ako sa kanila. Hindi ko po sila mapapatawad. Gagantihan ko po sila. Hinaplos na lang ni Brando ang mukha ng bata at saka kinarga. Umalis sila na parang walang nangyaring gulo. Pag-uwi nila ay nagulat si Eram at Ambet. Nagalit ang dalawa. Pero pinili na lang na ipagsawalang bahala ni Brando para sa batang si Brandina. Matapos malinis ang sugat ni Brando, ay natulog na lang sila kaagad. Maliit lang ang bahay nila pero may sariling higaan ng bata. Madaling araw nang magising si Brando dahil sa kirot ng kanyang sugat. Napansin niyang wala si Brandina sa higaan. Bumangon ang lalaki. Lumabas siya sa pag-aakalang nagbanyo lang yon. Pero nakasalubong niya ang bata sa labas. O anak, saan ka galing? Anong oras na? Bakit ka pa lumabas? Napansin ni Brando na iba na ang suot ng bata. Nakita rin niyang basa pa ang buhok ni Brandina. At higit sa lahat, napansin niyang may dugo ang tsinelas ng bata. Kinabahan si Brando sa di malamang dahilan. Anak, sabihin mo nga, saan ka galing? Bakit may dugo ang tsinelas mo? Naligo po ako sa ilog. Ganitong oras? Bakit hindi ka naman nagsabi? Itulog po kayo tsaka may sakit po kayo eh. Kaya lumabas na lang po ako. Ano tong dugo na to sa tsinelas mo?
po ba? Natuluan po ng dugo nyo nung inaway po kayo ng mga pangit na lalaki. Huminga ng malalim si Brando at niyakap si Brandina. Nako, huwag mo nang uulitin na lumabas ng ganitong oras, anak. Bata ka pa, delikado. Sige ka, baka makuha ka ng aswang. Ngumiti lang ang bata at yumakap kay Brando. Kinaumagahan, walang pasok si Ambet at Eram. Nagpahinga rin si Brando sa pag-uukit. Nagyaya kasi si Ambet na pumunta sa dati nilang hideout. Maliligo rin sila sa ilog dahil mainit ang panahon kahit maaga pa lang. Pero pagkarating nila roon ay maraming tao. Nagkakagulo. May mga bulong-bulungan na hindi nila maintindihan. Kaya naman, naintriga sila. Lumapit sila Brando. Pagsilip nila, ay napatakip na lamang si Brando sa mga mata ng batang si Brandina. May mga katawan na nakahandusay sa batuhan. Lahat yun ay wala ng buhay. Pare-parehong lasog-lasog ang katawan. Pre, Brando, parang kilala ko mga yan ah. Di ba yan yung mga kasama ni Hugo dati? Sila ba yung kasama ni Hugo na bumugbog sa'yo kahapon? Hinila ni Brando si Eram para walang makarinig ng kanilang pag-uusapan. Habang lumalayo naman si Ambet kasama si Brandina. Oo, sila yun. Yung tatlong yan, kasama sila. Wala ka namang ginawa, di ba? Sa ulo. Malamang wala. Alam mo naman na nagbago na ako, di ba? Sa tingin mo, ipapayag akong mabugbog kung pwede ko naman silang patayin kagad. Kilala mo ako. Di ako yung tipo na gumaganti kasi inuunahan ko lahat ng kaaway ko dati. Sino kayang gumawa niyan? Baka mamaya ikaw ang mapagbintangan. Wala bang ibang nakakita kahapon habang binubugbog ka? Wala naman. Kami-kami lang kahapon nang nandun eh. Grabe pre. Kahit mga gangster tayo noon, hindi natin yung kayang gawin. Baka naman may iba silang kaaway. Yun nga din ang hindi natin alam. Bumalik ang dalawa kay Ambet. Inutusan na lamang muna nila si Ambet na umuwi kasama ang bata. Nagpaiwan si Brando at Eram doon. Mga ilang sandali lang, dumating na rin ang mga pulis. Kinuha ang bangkay at isinakay. Unti-unting nagpulasa ng mga taong naroon. Pero may narinig silang nagsasalita ng mga tsismosa. Paano ko nasabi na aswang ang pumatay dyan? Ganito kasi yan. Yung mga taong yan, mayayaman yan sa 4. May impluwensya ang pamilya niyan. Kilala niyo si Hugo? Yung maangas sa 4. Katropa niya yan. Malabong pinatay sila ng tao kasi takot sa kanila ang mga makakaaway nila. May impluwensyang pamilya yan eh. Kaya aswang lang ang may tapang para gumawa niyan. Punit-punit ang damit oh. Labas ang laman loob. Maraming kalmot at parang kagat sa katawan. Tao ba ang gagawa nun? Ha? Tao ba? Nagkatinginan si Brando at Eram. Ngayon lang kasi sila nakarinig ng tungkol sa aswang. Sa tagal na nila sa lugar na yon, wala naman silang nabalitang may aswang sa kanilang baryo. Kahit sa ibang baryo ay wala rin naman. Aswang? Naniniwala ka ba ron, pre? Hindi ko alam. Ikaw ba? 50-50. Bakit 50-50? Nanay ko kasi nung nabubuhay pa, sabi niya, inaswang daw siya habang pinagbubuntis ako sa kapis pa noon. Kung totoo ang aswang, di baka aswang ang pumatay sa mga yon. Sandali. O bakit? Tingnan mo, may damit dun sa gilid ng tubig. Lumapit ang dalawa doon. Nakita nila ang pambatang damit at short na kulay puti na may bahid yun ng dugo. Pre, may biktima rin yatang bata, gagi. Tiningnan ni Brando ng maigi ang damit at short. May nakita siyang palatandaan sa manggas. Hindi siya maaaring magkamali. Damit yun ni Brandina. Naalala niya bigla na galing nga pala ang bata sa ilog ng madaling araw. Bigla siyang kinabahan. Pero hindi na lamang niya sinabi kay Eram ang kanyang naisip. Uy, pre, ayos ka lang ba? Bigla ka yatang namutla ah. Ha? Oo. Ayos lang naman ako. Baka kailangan ko lang magpahinga dahil sa sakit ng katawan. Tara na, saka na lang tayo maligo rito. Bumalik ang dalawa sa kanilang bahay.
nagluto na lang sila ng para sa kanilang tanghalian. Habang nagluluto, ay tinitingnan ni Brando ang batang si Brandina habang naglalaro yun sa bakuran. Napapaisip siya. Isa rin kasi sa tumatakbo sa isip niya ang pagiging allergic ni Brandina sa bawang. Hindi, malabo eh. Tsaka, hindi pa naman sigurado kung totoo ang aswang. Ano yun, pre? May sinasabi ka ba? Ha? Wala. Wala ako sinasabi. Mabilis na lumipas sa mga oras. Sumapit na naman ang gabi. Kapansin-pansin ang pagiging tahimik ng batang si Brandina. Habang nagliligpit si Brando ng mga kahoy sa pinag-ukitan, tinawag niya ang bata. Brandina, anak. Halika nga saglit. Bakit po, Papa? May ginawa ka ba masama, anak? Wala po, Papa. Masama mo nagsisinungaling. Biglang nanahimik ang bata. Kilala niya kung nagsasabi ng totoo ang batang si Brandina. Dahil doon, kinabahan lalo si Brando. Pero mas pinili na lamang niyang kumalma. Tanda mo yung lagi kong sinasabi. Kapag inaway ka ng mga kaklase, magsumbong ka kay teacher. Huwag kang mananakit. Huwag gaganti. Opo, Papa. O sige na. Ligpitin mo na yung mga laruan mo at matutulog na tayo mamaya. Pag-alis ni Brandina ay huminga ng malalim si Brando. Ganoon niya kabilis na pagtagpi-tagpi ang lahat. Pero umaasa pa rin siya na sana ay mali ang kanyang hinala. Makalipas ang 5 araw, medyo magaling-galing na ang mga sugat ni Brando. Wala na rin ang sakit ng kanyang katawan. Kasama na naman niya si Brandina habang sila ay naglalakad pa uwi. Marami naman silang nakakasabay. Meron din namang mga pulis na nasa kalsada para mag-checkpoint. Bigla namang sumigaw si Hugo kasama ang mga tropa nito. Pero sa pagkakataon na yon ay nabawasan na sila. Kalmadong tumingin sa kanila si Hugo. Hindi makagawa ng eksena si Hugo dahil maraming tao at may mga pulis. Huwag dito, Hugo. Ibang pulis yan. Hindi yan kakilala ng papa mo. Ikaw ba pumatay sa mga kasama ko, ha? Matagal ko nang iniwan na magulong buhay mula nang magkaanak ako. Kaya huwag mo akong pagbibintangan. Hindi ako maniniwala sa'yo. Walang demonyo bumabait eh. Pero may demonyong may kakayahang magpanggap na mabait. Bahala ka sa gusto mong isipin. Basta ako, wala akong ginawa. Pasensyaan na lang tayo, Brando. Walang sisiyan kapag ako nagumanti. Gumanti ka hanggat gusto mo. Huwag mo lang madadampian ang anak ko kasi handa akong bumaba ulit sa impyerno para lang putulin ang sungay mo. Aasahan ko yan, Brando. Aasahan ko yan. Mahigpit ang pagkakahawak ni Brando sa kamay ni Brandina. Sobrang sama naman ang tingin ng bata kay Hugo at sa mga kasama nito. Aminado si Brando na nakakaramdam na rin talaga siya ng takot sa mga ganong eksena. Lalo na kung alam niyang maaring madamay ang kanyang minamahal na anak. Nang makauwi sa kanila ay pinapasok na muna ni Brando ang batang si Brandina sa loob. Nilapitan niya si Eram na abala sa pagluluto sa kanilang bakuran. Oh, bakit ganyan ang mukha mo, pre? May problema ba? Huminga ng malalim si Brando at tumiling. Nagtagpo kasi landas namin ni Hugo kanina eh. Kaya nang inaasahan natin. Pinagbibintangan niya ako na ako ang pumatay sa mga kasama niya. Ano? Sinaktan ka ba niya? Si Brandina, sinaktan ba nila? Kalma. Wala silang ginawa. Pero pinagbantaan niya ako eh. Kaya nasisiguro ko na may mga masasamang mangyayari na naman. Ano kaya kung doon muna si Brandina sa ate mo? Hindi kasi pwedeng kasama natin ang bata sa ganitong may banta sa buhay natin eh. Sa bagay, tama ka. Nasabihan ko na lang si ate na ihatid sundo si Brandina sa school. Oo, ganun na nga pre. Magbigay na lang tayo ng bayad para sa abala. Sabihin na lang din natin kay Brandina na may asikasuhin lang tayo. O sige pre, bukas. Pupuntahan ko yung ate ko. Pre, tingin mo, aswang ba talaga yung pumatay sa mga yon? Napatigil si Eram sa paghahalo. Sandali, interesado ka ba sa mga aswang? Ay, paano kasi?
Kanina sa school nila Brandina, usap-usapan yun eh. Halos lahat ng tao doon naniniwala na may aswang nga rito sa ulo. Pagpalagay na natin na aswang ang gumawa nun. Ano naman ang pwede natin gawin? Mismong pamunuan nga natin tikom ang bibig. Nga, walang ginagawa. Ay, mahirap ang ganito eh. Di bale, tapusin mo na yung ginagawa mo. Handa ko lang yung hapagkainan. Pagkaluto ng pagkain ay sabay-sabay na silang nagapunan. Pero wala pang 10 minuto nang sila ay maupo. Natanaw ni Brando sa labas ang lalaking si Hugo. May mga kasama ito at lahat ng yon ay may mga dalang baril. Yumuko kayo! Dinakma ni Brando ang bata at sabay-sabay silang yumuko. Mabuti na lang sementado na ang kanilang pader, kaya naman hindi sila tinatamaan ng mga rat-rat ng baril. Mauna ka na sa impyerno, Brando! Tumawa pa ang lalaking yon. Nagulat naman si Brando nang bumitaw sa kanya ang bata. Umakyat si Brandina sa kabilang bintana para makalabas. Brandina, ano bang ginagawa mo? Pre, bakit mo binitiwan? Diyos ko naman Pre, ang lakas ni Brandina. Nagawa niyang alisin yung kamay ko. Patuloy lang ang mga putukan sa labas. Pansamantala lang yun natigil nang biglang may umatake sa mga yon na aswang. Masugo! Aswang yung batang yan! Nagpaputok ulit ang mga lalaking yon at si Hugo. Pero mabilis ang aswang na sumutsuot pa sa silong ng kanilang bahay. Nang maubusan ng bala ang mga yon, ay nilundagan sila ng aswang at pinagkakakalmot. Kung wala pang darating na pulis, ay hindi titigil ang aswang sa pag-atake sa kanila. Samantala, mabilis namang umalis sila Hugo habang ang iba sa kanila ay duguan. Tama ba narinig ko, aswang? Inatake sila ng aswang. Nagkataon lang ba to? Timing na timing Tahimik lang si Brando noong mga oras na yon. Nang masigurong wala na sila Hugo, saka na sila naglakas ng loob na sumilip sa labas. Nakita nila roon ng mga pulis. Ang ibang pulis ay hinabol naman sila Hugo. Diyan ba sa inyo? Wala naman po, sir. Pero yung anak po namin na batang babae lumabas Baka tinangay nila. Wag ho kayo mag-alala. Habulin namin sila at ibabalik namin sa inyo yung anak nyo kung sakaling natangay nga nila. Maraming salamat po sa inyo. Sandali silang kinuhanan ng salaysay. Nasabi na rin nila kung sino ang mga taong namaril sa kanilang bahay. Pagdalis sa mga pulis, saka naman naglabasan ng ibang mga residente. Meron palang nakakita sa pag-atake ng aswang at ang sabi pa ng iba, bata raw ang sinasabing aswang. Habang nasa loob ng bahay ay naririnig nila ang usapan sa labas. Ano ba pinagsasabi nila na bata ang aswang? Galing daw dito sa likod bahay yung aswang Sira ulo ba nila? Si Brandina lang naman yung bata sa atin. Boss Brando, pinagbibintangan ba nilang aswang si Brandina? Sa tanong na yon ay napatingin si Brando at Eram kay Ambet. Dumaloy na naman ang kaba at pangamba kay Brando. Pero sa palagay niya ay dapat nang malaman ng dalawa kung ano ang tumatakbo sa isipan niya. Mga pre, Eram, Ambet, may sasabihin ako sa inyo Oh, ano naman yung pre? Humugot ng malalim na paghinga si Brando. Mahirap para sa kanya ang desisyon na yon pero kailangan niyang subukan. Sa tingin ko mga pre, si Brandina ang aswang. Natawa ng sarkastiko si Eram. Pre naman, porque hindi na tayo gangster Magagawa mo ng magbiro ng ganyan? Hindi ako nagbibiro, Eram. Yun ang hinala ko. Pre, anak natin si Brandina. Paano mo nagawang paghinalaan yung bata? Naniniwala ka ba sa mga chismosa sa labas? Pagbabarilin ko pa yung makayan Pre, yung sinabi ng matanda. Sino? Yung praning na matanda sa ospital? Yung damit na pambata sa ilog na may dugo. Kay Brandina yon. Ako ang bumili nun sa kanya, kaya alam na alam ko yon. Baka naman kapareho lang. Hindi, kanya talaga yon. Madaling araw nagising ako Wala si Brandina sa higaan. Nakasalubong ko siya sa labas. Iba na damit, basa ang buhok, ang tsinelas may dugo.
At ang sabi niya, naligo siya sa ilog. Sa ilog kung saan natagpo ang patay ang mga tropa ni Hugo. Bago mangyari yon, di ba binugbog nila ako? Nagsabi si Brandina na gagantihan niya yung mga yon. At nangyari nga. Nanahimik si Eram sa mga sandaling yon at napapaisip. Bata pa lang si Brandina. Hindi na siya pwede sa bawang kasi namumula buo niyang katawan. Tapos kanina, pre, ang lakas niya. Natanggal niya ang braso ko sa katawan niya, ang higpit ng yakap ko sa kanya. Tapos, dumaan siya sa bintana na parang pusa lang. At yung sinasabi ng mga nakakita, bata raw ang aswang. Matagal ko na rin napapansin ng mga kakaiba sa batang yun eh. Oh, pati ikaw, pre. Ram, hindi mo ba napapansin? Sobrang lakas ng pangamoy ni Brandina. Isa yun sa katangian ng mga aswang eh. Nakita ko rin siya na nakikipaglaro ng piko. Hindi normal yung layo ng talon niya eh. Kahit tayo, hindi natin kakayaning tumalon ng 5 metro. Tapos, nakita kong binuhat ni Brandina yung mga toolbox ko nung nakaraan. Alam niyo kung gaano yung kabigat, di ba? Makinig ka, Ram. Hindi normal ang anak natin. Isa siyang, Ano ngayon kung aswang? Ano, papatay natin siya? tarantado ka ba? Wala kami sinasabing ganon. Ang sa akin lang, kapag nalaman ng iba na aswang si Brandina, tutugisin siya ng mga tao. Malalagay sa alanganin ng buhay niya. At baka patayin siya ng mga tao. Tandaan mo, pare, malakas ang impluwensya ni Hugo at nakita nila mismo na si Brandina sa labas kanina. Kaya kaya nilang baliktarin na kaya nila tayo binaril dahil aswang si Brandina. Naintindihan mo ba ako? Anong gagawin nga natin ngayon, pre? Hindi pwedeng mahanap ng mga pulis si Brandina. Tsak baka atakayin ni Brandina ang mga pulis. Kailangan natin mauna sa kanila. Kailangan nating hanapin si Brandina at ilayo sa lugar na ito. Punta tayo sa ilog. Malakas ang kutob ko na naroon lang siya. Nagpalit ng damit ang tatlo ng kulay itim para yun walang makapansin sa kanilang mga tao na lumabas sila ng bahay. Patago silang nakaalis. Kinakabahan silang pumunta ng ilog. Pagdating nila roon ay tahimik ang lugar. Agos lang ng tubig sa ilog ang tanging maririnig. Brandina, andiyan ka ba? Kami ito, mga tatay mo. Brandina, anak! Halika! Wala kaming gagawin sa'yo. Tanggap namin kung sino ka. Magpakita ka lang. Wala pang 5 minuto nakarinig sila ng mga yabag ng paa. Mula sa likuran ng bato ay lumabas doon ang batang si Brandina. Anak, halika, dali. Naaninagan nila si Brandina na nakaanyong aswang. Parang matanda ang mukha ng bata. Mahahaba ang kuko at pabalahibo rin ang braso. Papa Brando, Papa Eram, Tito Ambit, ako po ang aswang. Pinatay ko po sila kasi sinaktan nila si Papa Brando eh. Aswang po ako, masama po ako. Umiyak ang bata at wala nang nagawa ang tatlo kundi yakapin ang bata. Kahit na natuklasan nilang aswang si Brandina, wala silang nararamdamang takot. Hindi nagbago ang pagtingin nila sa bata. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman namin pababayaan, anak eh. Walang nagbago, anak. Ikaw pa rin ang nag-iisang anak namin. Tama ang Papa Brando mo. Aswang ka man, tao ka man, kahit ano ka man, mahal ka namin. Kahit naging tayo ka, mahal ka namin. Ay, sorry. Napatahan din ng tatlo ang bata. Pansamantala silang tumambay sa ilog na yon. Minabuti nilang mamalagi muna roon habang nakikiramdam pa sila sa mga mangyayari. 1 oras ang nakalipas. Nakaisip na rin sila ng paraan para mailigtas ang bata. Ambet, makakabli ka ba sa bahay? Kailangan mong kunin ng ipon natin pera para makaluwas tayo sa Luzon. Kaya ko. Hintayin niyo ako dito. Titingnan ko rin kung anong lagay sa lugar natin. O sige pare, ingat ha. Nagmamadaling umalis si Ambet. Naiwan ng tatlo sa gilid ng malaking bato. Halos kalahating oras din ang hinintay nila bago makabalik si Ambet. Hingal na hingal si Ambet. Halata sa kilos nito ang kaba at pagkabahala. Mga pare, binaliktad nga tayo ni Hugo. Sinabi niya na aswang si Brandina kaya sila nagpaputok. Ngayon, nakita ko sa tapat ng barangay,
Nagtitipo na sila. Kumakalap sila ng mga tao para huliin si Brandina. Tutugisin na nila anak natin. Kailangan na natin makaalis. Natahimik sila nang biglang makarinig sila ng mga yabag ng paa sa batuhan. Napayakap ng mahigpit si Brandina kay Brando at nagtago silang muli sa mga bato. Mabibilis ang mga yabag ng paa. Mabibigat kaya hindi nila maiwasang hindi matakot para sa kaligtasan nila. Basag-basag kang, Angdoy! Nagbabalik para samahan kayo sa laban na to! Boss Brando! Boss! Eram! Ambit! Narinig ko nangyari kaya tinipon ko na ang mga kasama natin. Nawala ang kaba sa loob nila nang marinig ang pamilyar na boses. Pagtingin nila, naroon ang mga lumang miyembro ng kanilang samahan. Halos maiyak si Brando sa mga nangyayari. Buong akala nila ay wala na silang pag-asa. Pero sa pagbabalik ng kanilang gang, nabuhayan sila ng dugo. Maraming salamat mga kasama. Ngayon, protektahan natin si Brandina. Ano mang uri si Brandina, tao, aswang, siya pa rin ang anak na pinalaki natin. Ilaban natin to. Tumangutango silang lahat bilang pagsang-ayon. Handang-handa na silang itakas ang bata para iligtas sa kamay ng mga residenteng galit na galit sa aswang. Sa tabi ng ilog ay pinag-uusapan nila ang mga hakbang ng kanilang pagtakas. Dadaan tayo sa gubat na nasa harapan natin. Ang tagus nito sa 4. Medyo delikado dahil doon ang balwarte nila Hugo. Kaya ang gagawin natin, maglabas ng gubat, maghiwa-hiwalay tayo. Andoy, maghahati tayo sa 2, pero hindi halata. Ambet, mauna ka sa amin. Kailangan mong malaman sa dulo ng 4 kung may mga nakatambay. Ano man ang makita mo, bumalik ka. Doon tayo dadaan papuntang 5 kapag walang tambay. Eram, sumama ka sa akin. Tayo magdadala kay Brandina kapag nakalabas na tayo ng gubat. Paano kung may mga nakapwesto sa bunga ng 4 paglabas natin ng gubat? Andoy, ikaw muna ang lalabas ng gubat para tumingin sa bungad. Hindi ka naman nila makikilala dahil matagal ka namang hindi sumasama sa amin eh. Nakalimutan ko sabihin, narinig ko si Hugo. Dito sila pupunta sa ilog dahil alam nila dito ang dati nating hideout. Pipilitin nilang pumasok dito ng gubat para tumagos tayo sa 4. Papapagitnaan tayo. Utya naman oh. Kanina pa ako nagsasalita, ngayon mo lang yung sinabi. O sige, change plan. Paano kung wag na lang kaya tayo sa 4 dumaan? Ibig ko sabihin, pagpasok natin ng gubat, kumanan tayo. Babalik tayo sa dulo ng 1. Tsako, walang tao doon kasi liblib doon eh. O sige, tama. Pagbalik natin dito sa 1, saka tayo mag-2. May ilog sa 2 na papuntang 5. Kaso wala nang tulay doon. Kailangan natin mas maaga makarating doon para makapaglagay pa tayo ng tawiran. O sige, mahusay. Ganito ang gagawin natin ha. Balik tayo sa 1 pero dulo. Saka tayo mag-2. Tapos sa ilog, patawid ng 5. Pagdating natin ng 5, maiwan kayo doon, Andoy. Kung sakaling sumunod pa rin sila hanggang sa 5, dapat may haharang sa kanila para makalabas kami ng 5. Kalsada na yon. Mag-aabang na lang kami ng masasakyan doon. Tumango-tango ang mga kasamahan nila. Nang maplansya na nila ang kanilang mga plano, nagsitayuan na sila para maganda. Nang biglang, Mga kasama! Ayun sila! nagmamadali silang tumawid sa ilog. Bago sila makapasok ng gubat ay pinagbabaril na sila nila Hugo. Mabuti na lang ay maraming bato na malalaki kaya walang tinamaan sa kanila. Samantala, naglabas naman ng baril ang iba nilang kasama. Nakipagpalitan ng mga yun ng putok. Para kahit papaano ay mapabagal nila ang paglapit ng mga humahabol. Mahirap to. Kakampin nila Hugo ang taong bayan. Patay ng batang aswang! Sunugin yan! Tahimik lang ang batang si Brandina noong mga sandaling yon. Kabado ang bata pero nakakapit lang ito kay Brando ng mahigpit. Huwag ka mag-alala anak. Hindi ka mapapahamak hanggat nandito kami. Habang tumatakbo ay isa na sa mga kasama nila ang tinamaan ng bala sa braso. Pinagtulungan nila Ambit na maitayo yun. Habang ang iba naman ay sige pa rin sa makikipagputukan. Huwag kayo masyadong magpaiwan. Hindi pwedeng may mamatay sa atin. Doble ingat mga pre! May mga pamilya kayong uuwian! Malapit na nilang marating ang dulo ng 1. Kaunting takbo na lang ay tatagos na sila.
Sira din ang plano. Nakasunod pa rin sila. Ganun pa rin ang gagawin natin. Tuloy lang. Nang matanaw na nila ang kalsado ng dulo ng Baryo 1, ay mabilis silang pumunta doon. Pumasok agad sila ng 2. Sandali silang nagtago sa ilalim ng mga kabahayan. Pigil na pigil ang bawat nilang hininga. Nang malagpasan na sila ng mga tao, saka sila lumabas. Papasok na sila ng gubat sa Baryo 2. Nang biglang may makakita na naman sa kanila. Nabulabog ang Baryo 2 dahil sa mga putok ng baril. Natamaan na si Eram sa paa sa mga sandaling yon. Pero walang pakialamang lalaki. Hindi siya nagpakita ng kahinaan kahit iika-ika na. Walang hinto! Protektahan natin si Blandina hanggang kamatayan! Papa Brando, mag-aaswang na po ako. Harapin ko po sila lahat para makatakas kayo. Hindi anak, ikaw ang dapat namin protektahan. Huwag mo kaming intindihin. Boss Brando, malapit na mawalan ng bala itong mga kasama natin. Mamaya lang mas pabilis na sila makakasunod sa atin. Bilis, mauna na kayo! Hindi pwede. Sabay-sabay tayong aalis. Ayos lang kami, mauna! Hindi nga pwedeng may maiwan eh. Lahat sasama. Sumunod ka. Ako ang pinuno kaya sundin mo ako. Ay nako, o sige na. Mga kasama, walang hinto ha, tuloy lang! Mas lalong dumadami ang putok na pinakakawalan ng kampo ni Hugo. May ilang residente na rin kasi ang may mga sariling dalang baril. Brando, ayun ang ilog. Kaso, walang tawiran. Malas, malakas pa ang agos. Mga kasama, arangin natin sila. Nandito na ang ilog. Doon sa kabila, Eram. May mga trosong nakabara. Tara! Nagmamadali silang tumakbo sa kabilang banda ng ilog. Sinamantala ang pagkakataon na may mga nakabarang katawan ng puno. Pinauna nila si Brando at Brandina. Sumunod ang iba nilang kasama na sugatan. Si Ambit na ang huling tatawid. Kaso nga lang, nadulas ang lalaki at nalaglag sa rumaragasang tubig. Nakahawak si Ambit sa puno. Sige na, mauna na kayo. Magpapaagos na lang ako. Pero, naputo lang sasabihin ni Brando nang biglang kumalas sa kanya si Brandina. Brandina! Tumakbo si Brandina at binalikan si Ambet. Naganyong aswang ulit ang bata at saka pwersahang nila si Ambet paangat. Lahat silang nakakita ay nagulat sa ginawa ng batang si Brandina. Hindi yung pangkaraniwan para sa isang batang 8 taong gulang pa lamang. Kinarga na ulit ni Brando si Brandina na makabalik na si Ambet. Maraming salamat anak, pero wag mo na uulitin yun ha. Pinapakaba mo po ako eh. Ano ka ba? Nasa 5 na sila noong mga sandaling yon, pero nakasunod pa rin sa kanila sila Hugo. Yun na ang huling baryo para makalabas sila at makarating sa kalsada. Kailangan nilang umabot doon dahil doon lang ang daan patungo sa bayan. Kaso sa mga parating na minuto ay mas magiging komplikado na pala sa kanila ang lahat. Nasa 5 na tayo mga kasama. Kaunting tiis na lang. Kunting tibay mga pre, makakaraos din tayo. Mas malaki ang gubat sa Baryo 5 kaya mas doon sila tumagal. Bukod sa malaki, masyado talagang masukal. Nagawa na nga nilang iligaw sila Hugo, pero hindi pa rin sila naging kampante. Mukhang naliligaw na rin tayo. Baryo 5 pa ba to? Malaki ang gubat na Baryo 5 pre. Kailangan nating tumagos hanggang sa kalsada. Mga kasama, patawarin niyo kami kung naidamay pa namin kayo rito. Sa halip na magsisi, masaya pa at taas noong tinanggap na mga kasama nila ang sitwasyon. Sa kanilang samahan, may binitiwan silang pangako sa isa't isa na kahit uugod-ugod na sila, mananatiling kadugo ang turing nila sa isa't isa. Mukhang naiwan na natin sila. Siguro, magpahinga na muna tayo. Gagamutin ko yung mga sugat ninyo. Kung may mga bala pa mga baril ninyo, kung pwede lang magbantay kayo sa paligid. Baka bigla na lang silang lumitaw Pupwesto pa lang sana mga kasama nila nang biglang dumating nga sila Hugo. May dala silang mga sibat, pana, sulo at mga baril. Anong akala mo sa amin ha, tanga? Kayo mga tanga kasi bakit kayo nagpahinga? Kinuha ng mga yon ang baril ng mga kasama nila Brando. Nilapitan ni Hugo si Brando. Binaba naman ni Brando ang bata at ibinigay kay Ambet. Wala silang magawa noon dahil nakatutok sa kanila ang baril. Hindi rin makapagpalit ng anyo si Brandina dahil pinagbabawalan na ito ni Eram. Binugbog na naman ni Hugo si Brando. Dugo ang agad ang mukha ni Brando.
Ang tanging na lang nilang nagawa ay magalit at umiyak. Ilang sandali pa, pwersahang nilagyan ng mga residente si Brandina ng bawang sa leeg. Nanghina ang bata kaya nagawa nila itong itali sa katawan ng puno. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag si Brandina. Lumuhod ka muna sa harap ko. Baka magbago ang isip ko. Dahan-dahan bumangon si Brando. Walang ano-ano ay lumuhod na nga ito kay Hugo. Minsan ko lang maramdaman na magkaroon ng pamilya. Kaya wala na akong pakialam sa purit imahe ko. Ngayon, bitiwan niyo si Brandina. Nakaluod na ako. Tumawa ng malakas si Hugo. Sinaba ulo mo. Nagpauto ka naman eh. Aswang yung batang yan, uy. Dapat dyan mamatay. Sige na, sunugin niyo na yan. Huwag! Parang awa niyo na pakiusap. Nag-iyakan na mga miyembro ni Brando. Maging si Brando ay walang humpay na rin ang pagbagsak ng luha. Nasa aktong dadampian na ng apoy ang bata nang biglang may mga dumating na nagmumula sa taas ng mga puno. Paglingon nila Hugo, mga aswang yon na mas mababangis. Sinubukan nilang magpaputok ngunit walang nagawa ang kanilang mga baril. Isa-isa silang pinagpapapatay ng mga aswang. Sa isang iglap lang, si Hugo na lang ang natira. Kaso nga lang, pinatay siya kaagad ng isang matandang aswang na lalaki. Nanlaki ang mata nila Brando sa mga sandaling yon. Hindi sila makapaniwala na marami pa pala ang aswang na gaya ni Brandina. Mga kasama, tanggalin niyo magkakatali sa prinsesa. Teka, sino kayo? Anong prinsesa? Kayo ba ang nagprotekta sa kanya? Tumango si Brando. Matagal na namin hinahanap ang batang ito. Siya ang apo ko, ang prinsesa ng aming angkan. Wala nang malay ang bata noong mga sandaling yon. Binitbit na yon ng isang aswang. Maraming salamat sa pag-aalaga niyo sa aking apo sa loob ng 8 taon. Hayaan niyo munang dalhin namin ang bata sa aming lugar. Pasensya na, hindi kayo pwedeng sumama. Pero babalikan namin kayo para formal na makapagpasalamat. Sige na, mauna na kami. Teka, sandali. Lumingon na matanda. Maaari bang ingatan niyo siya? Tumango ang matanda at naglakad na rin palayo ang mga aswang. Ilang araw ang nakalipas. Naiwan kaming 3 sa gubat ng Barrio 5. Pinauna na muna naming makauwi ang mga kasama namin. Habang kami ay umaasa na babalikan kami ng mga aswang na kumuha kay Brandina. Nagtiyaga kami sa ginawa lang naming bahay-bahayan na yari sa mga sanga at dahon ng saging. Pre, hindi na yata babalik yung mga aswang na yun ah. Paano na si Brandina? Kung yun ang mga kauri niya, mas maigi na siguro na doon siya. Ang malaga ligtas siya. Kesa naman sa baryo, ayaw sa kanya ng mga tao. Ibibigay natin kay Brandina ang buhay na nararapat sa kanya. Ang gusto ko lang naman mangyari makapagpaalam man lang kahit sa huling sandali. Napalingon ng 3 nang makitang may mga naglalakad. Marami sila. Lahat ay halos nakabahag. Namukaan ni Brando matandang lalaki na naroon. Hawak-hawak nito si Brandina na nakangiti. Sobrang saya ni Brando. Kahit alam niyang yun na ang huli nilang pagkikita. Nagpapasalamat pa rin siya dahil naging parte si Brandina ng kanyang buhay. Malaki ang pasasalamat niya sa bata na kahit na aswang yon, naranasan ni Brando ang magkaroon ng matatawag niyang pamilya. Higit sa lahat, ang matatawag niyang anak. Wakas. Kilalang basagulero